Good morning everyone. Ito nga pala yung pentel pen set na napanalunan ni Nisi nung sumali siya sa games nung birthday ni Bella. So, kada umaga yan yung lagi yung ginagawa niya. Di kaya ay bago matulog. Napansin ko nga sa kanya noon pa ay mahilig talaga siya magkulay-kulay at hinahayaan ko nga para nga siya ay masanay humawak ng mga lapis o di kaya ay mga pangkulay. Mahilig din siya sa mga painting kaya yung mga first painting niya at ng mga sumunod pang gawa niya ay nakatabi talaga dahil ipapakita ko nga sa kanya kapag siya ay lumaki na. Pero kapag pinabasa mo siya, di kaya ay pagsusulatin ng mga alphabet ay nako, talaga dyan na kami magtatalo-talo dahil meron pang iyakan yan. Kahit papaano nga ay naisisingit ko pa rin na turuan siyang magbasa at magsulat ng mga alphabet at higit sa lahat ay yung ma-perfect niya yung pagsusulat ng kanyang pangalan dahil kailangan niya talaga yon bago siya mag-grade 1. Hinahayaan ko nga siya kapag ganito yung ginagawa niya lalo na sa pagkukulay dahil ito yung paraan para mas bihasa siya sa magsusulat o kaya ay sa paghawak ng lapis o di kaya ay pangkulay. Excited na nga itong pumasok si Nisi dahil walang araw o linggo na nagtatanong kung may pasok na ba sila bukas. Sabi ko naman ay bakasyon pa rin nila at i-enjoy lang niya ang bakasyon. Gusto nga kumain ni Nisi ng pancake o hot cake man yan at meron nga dito sa bahay na stock kaya ginawan ko na siya at hinayaan ko nga siya na yung maghalo dahil akala niya ay slime kaya nag-uungot at siya daw ang maghalo. At basta nga ayan pagka may ginagawa ako na pancake o di kaya ay paggagawa ng tinapay noon at talagang yan ay sisingit, gusto niya talaga na maghalo. Bigla ko nga na-miss ang Korean sweet pancake o kaya ay hutok kung tawagin. Yun ay merong asukal at merong pininong peanut tsaka cinnamon sa loob. Manipis lang siya, parang pancake nga lang din pero ang nagustuhan ko dun ay medyo crunchy siya ng kaunti. Ayan. Next time, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Korean sweet pancake o hutok kung tawagin. Madalas ngang nakikita ang hutok or Korean sweet pancake sa mga street foods. Kung ikaw ay nakakapunta ng Korea, try to visit Myeongdong-sijang. Yan, maraming hutok or Korean pancake doon. So, masarap talaga siya. Ininit ko nga itong pizza na natira sa aking pagkain nung matin kami ng birthday and then meron din pinadala din sa amin na pizza pa. So, nakapag-merienda pa kami dyan nung patanghali. Kinabukasan nga ay namalengke si Billy at bumili nga siya ng isda na pang stock din. Siguro mga ilang araw din namin yung stock. 120 ang kilo ng tulingan at 50 pesos ang kilo ng tilapia na dagat or tilapyang dagat. So, nilinis nga muna yan at ilalagay sa ref yung iba. Yung tulingan ay plano naming ipapangat at lalagyan ng ginataan o lalagyan ng gata. Hirap na hirap nga dyan magkalis si Billy dahil medyo malalaki nga itong tilapia na nabili niya at mura nga lang yung kilo ay 50 pesos lang yung kilo niya. So pagkalinis nga, nilagay nga namin sa mga baunan. Siyempre lalagyan natin yan sa freezer para magtagal at mga ilang araw pa namin ulam ito dahil matipid nga kami sa pagkain lalo na sa kanin. At medyo iwas-iwas din talaga kami sa pagkain ng maraming kanin. At hinati ko nga itong tulingan dahil yung kalahati ay i-ref ko at ang kalahati naman ay ipapangat bago gagataan. Nung masalansan ko na nga, inilagyan ko na nga ng bawang at sibuyas, nilagyan ko na rin ng suka at asin at pampalasa. Sinalansan ko na rin itong ibang isda na hinati ko para ilagay sa freezer. At isinalang ko na nga itong tulingan at ilang oras po yan na ay sasalang sa apoy, then lalagyan ng gata. And then yun lang po, salamat po sa inyong panonood. Bye! Be kind!